So yan na, what's up pintura at disenyo. Medyo pagpaumanhin nyo nga pala at medyo napakatagal natin hindi nakapag-upload ulit ng video. So anyway, nandito tayo ngayon. Ay papakita ko lang sa inyo kung paano yung proseso kung paano magpahid ng skim coat. So kung makikita, meron tayong skim coat na Bostik. So tayo ay laging Bostik ang ginagamit na dahil mahirap magkipagsapalaran na akala mo ay ayos na yung trabaho mo, and then yung pala pag nakaamoy ng kaunting tubig natutuklap. So kung makikita nyo, yung ating pader ay rough. So napaka-rough yung ating surface. Ang pinakaunang gagawin natin dyan, so ang pinakauna natin gagawin natin dyan ay kuskusin muna natin. So kailangan natin ng spatula para malinis ng kaunti. Pagkatapos natin kuskusin, kailangan naman natin ng walisan para maalis talaga yung mga cement granules o yung mga buhangin na excess, para hindi siya makaapekto sa kinis ng skim coat. So at syempre, kapag nagpahid tayo ng skim coat, kailangan natin ng applicator o yung tools para natin i-apply. So either gagamit tayo ng rodila o spatula. So itong spatula na to ay singlapad din to ng rodila kung makikita nyo. So 12 inches din to. Ito naman ay 6 inches. So ito yung pinaka mostly ginagamit ko talaga na kung hindi rodila, ito. Pero kailangan mo pa rin ng mas maliliit kung medyo maraming mga sulok. Kailangan mo ng mas maliliit pa na spatula. So kailangan natin ay rodila o kaya spatula na malapad at isang medyo maliit. So bakit kailangan ng malapad? Para mas magiging pantay yung surface. Kasi pag maliliit, yung palita kasi na ordinary na ginagamit, yung 5 inches lang. So yung hagod nun, susunod lang din siya sa bako sa lubak ng surface. So hindi talaga siya papantay. So ano ko na rin, pag nag-apply ka na skim coat, kung 2 coating o 3 coating o ilang coatings man yung skim coat mo, dapat mag-alternate ka sa vertical at horizontal o kaya horizontal vertical. So yung unang pahid mo kung horizontal, ang sunod na pahid mo ay vertical. Yun ay para yung mga lubog dun sa vertical na hagod, mapupunan mo siya pag tinira mo siya ng horizontal.
So sa paghagod nga pala ng skim coat ay hindi mo siya kailangan talaga namang sobrang haba yung length ng bawat stroke mo. Kagaya ng ibang pintor na piniflex nila na kesyo dapat ay yung kumbaga halimbawa yung 3 meter height na wall hanggat maaari ay isang stroke lang. Yun ay hindi naman logical kasi mostly talaga kung hanggat maaari dalawang putol yan, dalawang dugtong, isang dugtong sa gitna maliban dun sa trimmings sa bawat sides. Pero kung hindi mo naman siya kayang humagod, hindi mo naman kayang humagod ng ganun ka hahaba, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Ang importante ay pantay yung pagkakahagod mo, malinis, at hindi naman mahihirap. So yan, meron tayong first coat na skim coat. So i-flex ko na lang din yung posisyon ng rodila mo pag naghahagod kayo, dapat nakaganto. Kasi oras na ginanyan mo siya, halos ang walang matitira dyan sa pader mo, walang matitirang skim coat. At saka lubak-lubak yan dahil susunod yan sa tatalo yan dun sa lubak ng surface. Pag ginanto mo siya, kita nyo, ganun dapat dapat naka-slant talaga para mas maganda yung lapat ng substrate dun sa surface. At kung ulitin ko nga pala, so kung vertical yung una mong pahid, pag ganito, ang second coat mo dapat ay pag ganito na. So pag ganito na ang pahid mo, para matakpan mo yung mga lubog-lubog, yung hindi kayang habulin sa pa-vertical, kaya mo siyang takpan sa pa-horizontal na hagod. At saka isa pang dapat nyong tandaan, yung viscosity ng substrate. So kapag sobrang lapot, mahirap siyang ipahid, matigas, masakit sa kamay. Kapag sobrang lamdaw naman, nalalaglag yung masilya mo, so hindi rin maganda, tutulo siya. Dapat ang pinaka una mo talagang dapat matutunan ay matansya kung gaano kalapot dapat yung masilya mo, para paghagod mo swabing-swabe, hindi matigas, hindi masakit sa kamay, hindi naman nalalaglag. Yun sa mga nagtatanong pa kung paano yung tamang paghagod ng skim coat at yung tamang labnaw. So yung sa tamang labnaw, wala talaga siyang gauge, kumbaga. Kumbaga nasa sayo kung paano kung gaano kalapot ang gusto mo at kung gaano kalabnaw ang gusto mo. So anyway nga pala, ito ay natapos na natin. So yan, dalawang mano lang. Kung makikita nyo, makinis na naman siya. So sa dalawang mano, medyo okay na siya. Pero kung high-end talaga yung finish na kailangan ng customer mo, nagpagawa sa'yo, mangangailangan ka ng 3 hanggang 4 na patong kung high-end. Pero kung ano lang naman, hindi naman ganun ka silan, so at least 2 coats ang kailangan. At siya nga pala, kung makikita nyo, lagi tayong bustik. Kung makikita nyo sa mga video ko na trabaho ko dito sa Pilipinas, puro halos lahat ng ginagamit ko skim coat ay bustik. Kung hindi man bustik, yung construct ng buisin. So siguro sa susunod na video, pag nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon, papaliwanag ko sa inyo kung bakit bustik ako, lagi akong bustik o kaya ay construct. So yun lang nga, pintura at disenyo, at sana nakapagbigay tayo ng liwanag sa yung mga hindi pa, sa lalo na yung mga nagdi-DIY na wala pa masyadong karanasan sa pagmamasilya.